Magandang araw mga ka-mercenary, salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Ghislaine. Salamat rin sa mga nagpapadala ng tulong sa pamamagitan ng pag-join at rejoin sa aking teritoryo. Shout out po sa inyo, Baron Kevin Casimero. Salamat rin po sa inyong lahat. Ang nakaraan, nagulat ang ating bida sa nakita niyang pamamaraan na ginamit ni Harold, dahil muling bumalik ito at naging mas malakas kaysa una nilang paghaharap. Ang pamamaraan ni Harold ay nagmula sa tinuro naman na cultivation ni Duke Delphine, na siyang ginamit ni Vanessa noon, nakahawig rin sa pamamaraan na gamit-gamit ngayon ni Ghislaine. Nang tuluyang mabuksan ng ating bida ang kanyang ika-4 na mana core, ito'y parang naging hangin sa bilis. Hindi nabasa ni Harold ang galaw nito, dahilan para mahati ang kanyang katawan sa gitna, at agad mawalan ng buhay. Pagpapatuloy, lumipat ang eksena sa kapital ng kaharian ng Cardenia, rito ay muling magpupulong-pulong ang mga leaders ng kaharian. Gulat na gulat ang isang ito sa balita na kanyang narinig, ano? Siya ang pinakamahusay na espada sa buong norte. Tanong nito na kinilabutan at nagulat sa nabalitaan. Tama ba ang rinig ko? Ang Baron Fenris na iyon ay ang pinakamahusay na espada sa buong hilaga. Pag-uulit na tanong nito sa tauhan na nagbigay ulat ngayon sa kanila, opo. Tama po ang rinig ninyo, sagot ng tauhan. Muling nagbigay ng ulat ang tauhan na ang sabi, ang Fenris Knight ni Baron Fenris, na nagtataglay ng hindi matatawarang lakas at katapatan kahit wala ang kanilang pinuno, na nagawang talunin ang malakas na pangkat ni Harold na Two Wings Knights, at ang personal na salamangkero nila, na may kakayanan at abilidad na hindi nagpatalo sa salamangkero na si Willow, isang Sixth Circle Mage, isang nilalang na may taglay na lakas na umabot na sa level ng isang master. Si Baron Ghislaine Fenris ay nagtataglay ng ganung lakas na karapat-dapat ng gayong titulo, paliwanag nito. Nang marinig iyon, pati itong si Rosaline ay gulat na gulat rin, ibig sabihin si Sir Ghislaine ay maganda ang ginagawa ngayon sa labanan. Tama ba ako? Tanong nito, opo. Sa ngayon ay inihahanda na niya ang labanan ng digmaan para salakayin at kunin ang teritoryo ni Harold, paliwanag ng tauhan. Ano, walang hiya, kahit ang teritoryo ni Desmond ay kukunin na rin niya, pagkatakot na tanong nito sa mga sunod-sunod na balita na mahirap paniwalaan, dahil si Harold ang pinakamalakas sa hilaga. Ang ingat yaman naman ng kaharian ay bahagyang napanigiti lang at nagsabi, tingnan mo nga naman, tulad ng inaasahan sa kanya, sabi nito na tiwala talaga sa ating bida. Sabi naman ni Conde Aylesbury, simula ngayon hindi na talaga pagmamalabis ang tawagin at ituring ang Fenris na pinakamalakas sa buong hilaga. Talagang hindi makapaniwala ang isang ito, sabi nito, hindi ba masyadong mabilis ang mga nangyayari ngayon, bakit hindi natin siya tutukan at bantayan? Pag-aalala nito, dahil pag nagpatuloy ang paglaki ng mga nasa sakupan ni Baron Fenris o ng ating bida, tiyak na may kakayanan na itong sakupin ang kanilang kaharian. Dahil doon, itong si Rosaline ay agad na lumapit, anong gusto mong sabihin Sabi nito na may pagtaas ng kilay dahil talagang ang lalaki ay ayaw na ayaw kay Ghislaine. Dito ay agad nagpaliwanag ito, hindi. Alam ninyo naman ang tipo ng isang iyon, siya ay isang tao na hindi talaga nakikinig kahit kanino, at ginagawa lang ang gusto niyang gawin. Kapag nagkataon na talagang siya ay maging dakilang pinuno ng hilaga, sa tingin ninyo ba magagawa pa ninyo siyang makontrol? Ang kalooban ng ating pangkat na Royal Faction ay ang hindi niya sarilinin ang hilaga, ang hindi niya ito sakupin na mag-isa lang, sabi nito na talagang nag-aalala sa mga posibleng mangyari pag hindi na-control ang ating bida. Dahil sa sinabi ng isang iyon, itong kanang kamay ni Marquess Branford ay nagsalita, may punto ang sinabi ng Commander-in-Chief, bakit hindi tayo gumawa ng paraan para sa isang iyon? Para magawa po ng pangkat ng kaharian na may talaga si Baron Fenris na kapanalig ng kaharian habang buhay, mangkahi nito. Dahil sa talagang nag-aala ang mga nasa paligid sa posibleng gawin ni Ghislaine sa hinaharap, agad na nagsalita itong si Marquess Branford, imposible ang inyong mga sinasabi, sagot nito. Si Baron Fenris ay maaaring maging isang napakalaking puwersa para kalabanan si Duke Delphine. Itong maliit na bagay na pinagsasabi ninyo ay pwede nating pag-usapan o ayusin sa mga susunod na mga araw. Dagdag pa ng isang ito, ang ating kalaban ay hindi si Baron Fenris, kundi si Duke Delphine. Huwag na huwag ninyong pakikialaman si Baron Fenris kahit na anong mangyari, sabi nito, na talagang tiwala siya at buo ang loob niya kay Ghislaine.
Muling nagsalita ang kamag-anak ni Marquess Branford, huwag kang masiyadong panghinaan, tandaan mo ang tagumpay na ito ay hindi lang kay Baron Fenris. Nanalo siya sa digmaan iyon ay dahil sa suporta na pinadala ng kaharian at ng per diem. Dagdag pa ni Conde Aylesbury, tumpak, kung wala ang mga tropa mo Marquess Macquarie, tiyak na hindi mananalo si Baron Fenris sa digmaang ito, dahil doon kahit papano nahimasmasan na ang Commander-in-Chief ng hukbo ng kaharian. Kaya, ang isang ito ay tuwang-tuwa na inaako ang tagumpay, sabi nito, halata naman, tunay na dahil sa aking hukbo nanalo ang isang iyon, sabi nito bilang pampalubag loob sa sarili. Matapos ng maikling pagtatalo sa balitang kanilang nakuha, agad na nilang tinapos ang usapan, at pinalabas na rin sila ni Marquess Branford. Sa parehas na silid, agad na tinawag ni Marquess Branford ang kanyang tauhan, Tolyo, tawag nito sa knight na nasa tabi, ano po iyon kamahalan? Sagot naman nito. Papuntahin mo rito si Count Fouad, seryosong sabi nito sa kanyang tauhan, si Count Fouad ay ang tagapagsalita at mula sa pangkat ni Duke Delphine. Agad ngang kumilos si Tolyo, kinuha nito si Count Fouad at dinala papunta sa silid tanggapan ni Marquess Branford. Naririto na ang pandakikok na ito, hawak-hawak ang kanyang kamay dahil sa higpit ng posas rito, at inis na inis sa pagtrato sa kanya, gayong isa siyang pinuno ng isang teritoryo. Agad na nagsalita ang isang ito, pinalaya mo ako, ibig sabihin nito nanalo sa digmaan si Baron Fenris, sabi nito na hindi gusto ang balitang narinig, dahil nangangahulugan noon na ang isa sa pinakamalakas na tauhan ni Duke Delphine na si Harold ay wala na. Sabi nitong si Marquess Branford, maaari ka nang bumalik sa inyo Count Fouad, ang ibang maharlika rin na mula sa pangkat ng Duke Delphine ay palalayain na rin, kaya sisiguraduhin ko na ang mga ganitong pangyayari sa susunod ay hindi na uli magaganap pa, sabi nito. Ang isang ito naman ay natahimik lang, pero sa loob-loob ay talagang may galit sa pangyayaring mga nagangap at sa pagtrato sa kanila na mula sa pangkat ng Duke. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo Marquess Branford, sabi ni Count Fouad, na agad natigilan ng isang ito at napaisip sa kung anong pinagsasabi ng kausap. Pagpapatuloy nito, ngayong patay na si Count Desmond, ang balanse ng kaharian ay sirang-sira na, kaya ang digmaang civil ay tiyak na talagang magaganap, pahayag ng isang ito sa kalagayan ngayon ng kaharian. Hindi ko maintindihan ang gusto mong iparating, walang sinumang hindi nakaalam na si Duke Delphine ay gustong-gustong makuha ang trono ng kaharian, sabi nitong si Marquess Branford. At kami na mga loyalista ang pumipigil ng digmaang sibil, paliwanag ng isang ito, na kontrolado niya ang sitisayon para lang hindi mauwi sa digmaang sibil. Muling nagsalita si Count Fouad, hindi kayo na mga loyalista ang pumipigil sa digmaang sibil kundi si Duke Delphine, paliwanag nito, iyon ay dahil ang digmaang sibil ay anumang oras ay pwedeng gamit ng pangkat ng Duke, kaya lang hindi pa niya ito isinasagawa. Agad na sumagot si Marquess Branford, kahit na, wala pa ring kwenta ang mga pinagsasabi mo. Muling nagpaliwanag ang isang ito, kahit na, ang mahal na hari ay inutil ngayon, hindi na makabangon sa higa niya dahil sa malubha niyang sakit, dahilan para maging puppet na lang siya ng Marquess, walang anumang bagay sa kaharian na hindi mo mapapasunod. Sabi nito, na ang posisyon ni Marquess Branford ay halos hari na ng buong Luthania. Agad na naunawaan ng isang ito ang gustong iparating ng kanyang kausap na kunin ang trono kaya agad na sumigaw ito. Isang malaking kalokohan, itigil mo yung bibig mo sa walang kwentang bagay na pinagsasabi mo. Dahil doon, agad na nilagyan ng espada ng dalawang bantay ang leeg ng isang ito, isang paalala na hawak ni Marquess Branford ang buhay niya, at isang pagkakamaling salita pa ay mawawala na siya ng buhay. Muli pang nagsalita ang angas na ito, sabi niya, mukhang nakakalimutan mo na ata kung anong klaseng tao si Duke Delphine, talagang nais naming iwasan na mauwi ang lahat sa digmaang sibil, sabi nito, na talagang kinakatakutan si Duke Delphine. Bago itong tuluyang ilabas ng silid na ito, nagbigay siya ng babala na dahil sa desisyon ni Marquess Branford ang kaharian ay maliligaw sa sariling dugo nito, na natahimik si Marquess Branford sa mga sandaling ito. Tuluyang nakalabas na si Count Fouad, na iwan na lamang mag-isa si Marquess Branford sa silid na malalim ang kanyang iniisip sa mga sandaling ito. Hindi siya umaalis sa kanyang kinauupuan, nag-iisip, at inaalala si Duke Delphine, iyon ay dahil kilalang kilala niya ang isang iyon. Isang salita ang lumabas sa kanyang bibig, Delphine, sambit nito, na talagang naglalakbay ang kanyang diwa sa mga panahon ng pinagsamahan nila ni Duke Delphine.
Sa nakaraan, sa mga panahon kung saan bata pa sila Marquez Branford at Duke Delphine, na sila ay matalik pang magkaibigan, ito si Marquez Branford, at tinawag siya ni Delphine. Sa kanan na mabaha ang buhok ay si Delphine, sabi nito, ang politika ba talaga ay ang kapangyarihan ay gano'n na lang kahalaga sa mundo ng mga tao? Seryosong tanong nito, na kung makapagsalita ay parang hindi siya tao. Muli pang nagsalita ito, sa bagay, pag nagtagal naman ang lahat ng bagay ay maglalaho na lang, sabi nito na may alam siya na mangyayari sa hinaharap na hindi alam ni Marquez Branford. Dahil sa kakaibang topic na pinag-uusapan nila, natawa itong si Branford, sabi nito, anong pinagsasabi mo, bakit ganito ang pinag-uusapan natin? Pero tama ka, kaya talagang napakahalaga nito para sa ating mga nasa sakupan, sabi nito, iyon ay dahil ng panahong ito isang pangkat pa lamang ang pinaglalaban nitong dalawa. Muli pang nagsalita itong si Branford, depende sa mga desisyon na gagawin natin, iyon ang mga mangyayari sa mga nasa sakupan natin, sambit nito, iyon ay dahil silang mga nasa posisyon ng mga nagpapatakbo sa magiging buhay at kapalaran ng mga mamayan na kanilang nasa sakupan. Habang malalim ang pinanghuhugutan ng mga litanya ni Branford, itong si Duke Delphine naman ay parang hindi nakikinig, at nakatingin lang sa mga langgam na pila-pila sa paglalakad ang mga ito, na may isang derrick sayon lang silang sinusunod. Muling nagsalita si Delphine, para saan pa? Kung ang mga tao na hindi naman mabubuhay ng habang panahon, sabay apak nito sa mga walang kamalay-malay na langgam, tanda na talagang si Delphine ay may nalalaman na hindi nalalaman ng mga normal na tao. Ikaw, Branford, tawag ni Delphine sa kanyang kaibigan, na agad namang napalingon itong si Branford na nakakunot ang noo, gusto kong makita kung hanggang saan paparoon ang lahat, sabi nito. Bumalik ang eksena sa loob ng silid ni Marquez Branford, tandang-tanda pa rin niya ang mga katagang yun ni Delphine, na bagay na talagang bumabagabag sa kanya. Delphine, sambit nito, na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung ano ba ang mga nasa isipan ng dating kaibigan at kung ano ba talaga ang planong gawin ni Duke Delphine. Dagdag pa nito, matagal na rin nang huli nating makita ang mukha ng isa't isa, na iyon na pala ang huling pagkikita at pag-uusap nila ng dating kaibigan. Sa mga sandaling ito, naririto tayo sa teritoryo ni Duke Delphine, ang kastilyo nito ay mukhang advance pa kaysa sa ibang teritoryo, na ang tawag ay Eclipse Castle. Dito ay naglalagad ang dalawang ito papasok sa trono ni Duke Delphine para magbigay ng ulat sa mga kaganapang nagaganap ngayon sa buong Lutanya. Sabi nitong si Raul, ang sabi nila si Duke Delphine raw ay galit na galit, sabi ni Raul na ngayon ay nag-aalala sa maaaring gawin ng kanilang pinuno, sabi naman ng tauhan nito, mukhang magaganap na talaga, sabi nito. Kahit na ipinaubaya niya kay Harold ang lahat, sa ngayon mukhang pag-aaralan na niya ang sitwasyon at susunod na hakbang na dapat gawin, sabi nito. Dito ay napapikit na lang ang isang ito, pawisan, talagang hindi niya gusto ang mga nangyayari ngayon, lalo sa ginawa ni Harold at pagkatalo nito. Humihanan ka, parang hindi na ikaw ang kilala ko, sabi ng mandirigmang nakasuot ng baloti. Tama na ang maliit na usapang ito, sabi ni Raul, na patuloy na silang naglalakad papunta kay Duke Delphine. Heto na nga, naririto na sila ngayon sa tapat ng pinto ng lugar kung saan naruroon ang kanilang kamahalan na si Duke Delphine, ilang sandali na lang ay makikita na rin natin ang kanyang mukha. Dahan-daang nagbubukas ngayon ang pinto papunta sa lugar na kinaroroonan ni Duke Delphine. Sa loob, sa itaas ng hagdan, naruroon ang trono, kaya lang ang upuan ay nakatalikod, at makikita ang isang buhok na napakahaba ngayon. Naririto nga, may isang nilalang na napakahabang buhok ang nakaupo sa trono, ito si Duke Delphine at dating kaibigan ni Branford. Pagkapasok sa loob, agad na lumuhad at nagpakita ng paggalang ang dalawang ito, tanda na talagang alam nila kung gaano kalayo ang taglay nilang lakas sa kanilang kamahalan. Isang pagbati po sa aming kamahalang Duke Delphine, sambit ni Raul at ng mandirigmang kasama nito, na nakatalikod pa rin ang trono ni Duke Delphine. Narinig nito ang pagsasalita ng kanyang mga tauhan, pero hindi pa rin niya hinaharap ang mga ito, talagang pa-special rin ang isang ito. Sabi nito, patay na si Desmond. Tanong niya na hindi siya sigurado, pero may idea siya sa nangyari, tanda na ang nakalaban ni Desmond ay mas malakas, bagay na talagang magpapabago ng mga plano nitong si Delphine. Agad na sumagot ang isang ito, opo. Siya po ay tinalo ni Baron Ghislaine Fenris, sabi nito na takot ang mukha at pawisan rin. Ghislaine?
Madalas ko nang naririnig ang pangalan niya kamakailan, mukhang talagang maaasahan ang isang iyon, sabi nito, na palagi na lang niyang naririnig ang mga kaganapan na sangkot ang ating bida. Dito ay sumagot ang isang ito, patawad po, kasalanan ko po ang lahat na minaliit ko ang kanyang kakayanan, sabi nito, na talagang takot na takot, dahil halos maghilamos na ito sa pawis sa kanyang mukha ngayon. Kyan, tawag ni Delphine sa mandirigma na katabi ni Raul. Ano po yun aking mahal na kamahalan? Magalang na sagot ng malaking mandirigma. Nabalitaan ko na nakita mo ng personal ang Ghislaine na iyon, ano ang kanyang itsura? Anong palagay mo sa kanya? Tanong nito na napapaisip sa kung anong meron kay Ghislaine, na para bang may naaalala itong bagay. Sumagot ito, kung pag-uusapan po ang buong Hilaga, mukhang walang sinumang may kakaya ng talunin siya roon, kung lilipas pa ang panahon, wala nang sinuman. Ang magagawa siyang talunin ng madalyan lang, tapat na paliwanag nito, na ang ibig sabihin ay dapat nang patayin kaagad si Ghislaine. Dito ay natahimik si Duke Delphine sa kanyang narinig, malinaw na isang malaking tinek si Ghislaine sa kanya. Raul, tawag nito sa kanyang tauhan, alam na alam ko ang mag-ante, kaya nga ipinaubaya ko na sa kamay mo ang lahat at nag-ante na lang. Sabi nito na ang kanyang mga daliri ngayon ay kiteng-kiti na sa gusto nitong gawin at naiinis na rin. Pagpapatuloy pa nito, pero ngayon, mukhang nauuhaw na talaga ako, sabi nito, na ang mga mata nito ay pulang-pula, at may aura na kulay pula rin, na ang kanyang pilak mata ay mahaba, putik, babae rin ata itong si Duke Delphine. Dahil sa katagang iyon, at bahagyang paglabas ng aura ng kamahalan, agad na kinilabutan ang dalawang ito sa kanilang naramdaman, na talagang delikado ngayon ang kanilang buhay pag hindi nakapagtimpi ang duke. Muli pa itong nagsalita, hanggang ngayon ba hindi pa rin nagbabago ang isipan mo? Tanan nito, na nakatingin sa mga nilalang na nasa kanyang likuran ngayon. Sumagot itong si Raul, sabi niya, pag nagmadali po kasi ay mas lalong lalala lang ang sitwasyon at baka maging delubyo ang lahat ng kaganapan, asbi nito na hirap magsalita ngayon. Dagdag pa ni Delphine, hindi ba delubyo na ang mga nangyayari, nawala sa iyo si Harold, at nawala na rin sa kamay mo ang Hilaga, sabi naman ni Raul, kinontak ko na po sila, sambit nito. Sumagot pa ito ng matapang para lang pakalmeyan ang kanyang kamahalan, ang sabi po Neil ay magpapadala sila ng isang mapapakinabangan na tao, kaya tatapusin ko po ang lahat kamahalan bago pa po lalong lumala ang inyong pagkauhaw, sabi nito, na talagang takot na takot sa ibig sabihin na nauuhaw na si Delphine. Muling nagsalita ang isang ito, hindi ka na nakaalis dyan sa maliit na sulirinan na iyang pinagdadaanan mo, sambit nito, na si Ghislaine, para sa kanya ay isang simpleng langgam lang sa kanyang mga paa, na anumang oras niya gustuhin ay pwede niyang tapusin. Dahil sinabi mo ang mga bagay na iyan, sige, pagbibigyan pa kita, mag-aantay pa ako ng kaunti pa, sabi ni Delphine, na dito ay muling nakahinga ito, pero pawisan pa rin sa takot ang isang ito. Pagpapatuloy pa ng isang ito, kaya lang, makinig kang mabuti, wala na ka ng mahabang oras pa katulad ng dati, sabi nito. Opo kamahalan na uunawaan ko po, sigaw nito, dahil kaunting oras lang ang ibinigay sa kanya, iyon ay sapat na para mabuhay pa siya ng ilang mga araw o panahon, kaya ay dapat na niyang siguraduhin ang kamatayan ng ating bida. Kung wala na kayong sasabihin pa maaari na kayong umalis, sabi nitong si Delphine, na agad nang naglakad palayo si Raul na nakatingin naman sa kanya itong si Cain, na humihinga ng malalim si Raul. Ikaw rin Cain maaari ka nang lumabas, utos ng kamahalan, pero aking kamahalan, sabi nito na nais pa sana niyang magpaiwan. Nais ko munang mapag-isa ngayon, sabi nito, na isang itim na aura ngayon ang kumikawala mula sa katawan ni Delphine, isang itim na aura na talagang nakamamatay at nakakasulasok. Agad nakita ng isang ito ang ibig sabihin ng kamahalan, na ito ay talagang galit na galit at nagtitimpi sa galit, sige po aalis na rin po ako, sabi nito. Matapos noon, tuluyan nang umalis si Raul at si Cain mula sa silid ni Duke Delphine, ang teritoryo nito ay talagang nababalutan ng dilim. Sa loob ng silid kung saan naruroon itong si Delphine, nawan siyang nakaupo sa kanyang trono, tahimik, hindi nagsasalita, mukhang malalim ang kanyang iniisip. Maya-maya pa'y biglang may pumasok na isang mandirigma sa loob ng silid ni Duke Delphine, na may susunod pala itong kakausapin. Naririto na nga ang nasabing mandirigma, isa sa mga tauhan na pinagkakatiwalaan rin ni Duke Delphine, mukhang sigurado.
na talagang papatayin ang ating bida, dahil nagmamadali na ang mga ito na iligpit si Ghislaine. Nagtanong ang isang ito, sisimulan mo na ba kaagad? Tanong nito, na ang lalaking ito ay ang nilalang na tumapos sa ating bida noon. Hindi. Mixing sagot nito, na hindi pa nito sisimulan ang kanyang balak gawin sa mundo ng mga tao. Muling nagsalita ang isang ito, mag-antay pa tayo ng kaunting panahon, seryosong sabi nito, na ngayon ay bahagya ng pinakita ang mukha nitong si Delphine, pero mukhang lalaki naman. Ang isang ito ay si Aidan, o si Aidan, sa nakaraang buhay ng ating bida, ito ang tumapos sa kanya, tanda na talagang mahusay at dalubhasa ang isang ito, at talagang nakakasabik na makita ang paglalaban na magaganap sa kanilang dalawa ng ating bida, lalo pat napakaganda ng bakbakan nila ni Ghislaine sa novel. Yumuko ito ng bahagya bilang paggalang, at nagsabi, ang inyong kagustuhan po ang masusunod aking kamahalan, sabi nito. Sino ba talaga si Duke Delphine, ano ba talaga ang katauhan nito? At gugulatin kaya tayo uli ng author sa kasarian ni Delphine katulad ni Pied. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like o mag-comment, makakatulong po ito ng malaki sa paglago ng channel, at makapagbigay pa ng magagandang kwento. Salamat!